ito yung isa sa mga ah, kinakaharap na problema ng ating mga kapulisan tungkol po dito sa issue po ng pagbebenta ho nila ng baril, no? Yung pagkanila pong PNP issued firearms, so na ibinenta ho nila. Sa hapon na ito, talakayin po natin ito. Ito pong dalawang pulis ho, dalawang aktibong pulis ho, Caloocan, arestado sa umano'y pagbebenta ng PNP issued na baril. Nakakalungkot man isipin, lalo na po sa kanilang pamunuan, especially po sa Northern Police District, ang kanila pong District Director na si Police Brigadier General Capili. Dahil nga po, alam naman po natin na nagsusumikap yung ang isang general na mapaganda, mapabuti, no? Yung pong pagpapatakbo niya sa kanya pong distrito bilang siya po ang puno or namumuno ng Northern Police District sa Camanaba. At syempre po, nakakalungkot din isipin dito po naman sa part ho ng Caloocan City Police Station, no? Sa pamumuno din ho ng kanilang City Chief of Police na si Police Colonel Gofford. Noong mga nakarang araw o nakarang linggo, isa po sa atin pong tinalakay bago tayo magpapatuloy dito po sa issue po ng dalawang aktibong pulis Caloocan, nais ko lamang pong i-share din po sa inyo. Noong mga nakaraang linggo, tayo po ay bumisita sa Caloocan City Police Station. Una, magpapasalamat ako sa mga pulis na nandun po mismo sa City Police Station ng Caloocan. At of course, yung kanila pong warrant section, maraming salamat. At maging po yung kanilang custodial facility unit. Kanya lamang ho, may ipinarating po ako na isang sumbong doon. Bagamat hindi ko alam kung ito po ba'y na-aksyonan ng pamunuan ng Caloocan City Police Station, siyempre po sa pamumuno po ni Police Colonel Gofford, ang kanila pong City Chief of Police, tungkol po about sa isa po nating na-discover na yung mga dalaw ho ng mga person deprived of liberty o yung mga dalaw ho ng mga priso ng kanilang mahal sa buhay, dyan po sa custodial facility unit ho, ay nagkaroon po sila ng pangungulekta ho ng halagang 300 sa loob ng isang linggo para ho sa pagkain ng mga mahal nila sa buhay na nakakulong. Ang mga tanong ho dito ng ilan po natin mga kababayan, ito po ba'y naayon sa batas? Ito po ba'y legal na mangolekta ho sila sa mga dalaw na bumibisita ho sa kanila pong mahal sa buhay? Itong topic na ito, ipaubaya ko na po ito sa pamunuan po ng Northern Police District at ganoon din po sa Caloocan City Police District. I hope na mapanood po nila ito at hindi ho nila baliwalain. Dahil ang aking iniisip dito, baka mag-viral po ito. I hope na mas maaga, mas mabigyan po nila ito ng aksyon. At matuldukan na kung bawal po itong ginagawa. Hindi ko naman po sinasabing direkta po ang pulis ang nangongolekta. Baka siguro po yung mga kapwa nila inmates, no, yung mga nakakulong, kapwa nila priso, nangongolekta sa mga dumadalaw ng kanilang mahal sa buhay para ho magkaroon po sila ng budget para po sa kanilang pagkain. Yan po ang aking po mga katanungan. Napakalaki po ng budget po ng ating bansa. Trilyonis, bilyonis, milyonis po ang pinag-uusapang budget yearly. Sa part po ng tinatawag nating mga sa Philippine National Police, this is under by the Department of Interior and Local Government o DILG. Ang laki po ng pondo ng DILG para po sa police, sa Bureau of Fire and Protection, sa Bureau of Jail and Management and Penology, ganun din po sa iba pa. No? Kaya nga ho, sana mapakinggan at mapanood ito ng butihing sekretary ng DILG, no, na si Secretary John Vic Remulla, ganun din po sa Philippine National Police, PNP Chief, Police General Jose Melencio Nartatis Jr., yung pong National Capital Region Police Office, ang kanila pong Police Regional Director na si Police Major General Abirin, at ganun din po ang Northern Police District District Director na si Police Brigadier General Capili. I hope na tama po yung aking binanggit na pangalan. At ganun ho, at higit sa lahat po, yung hepe po ng kapulisan ng Caloocan City Police Station. Tungkol po dito sa ating pong topic na mayroon pong di umano na mga kinokolektang halagang 300 peso sa mga dalaw doon po sa kanilang mahal sa buhay na nakakulong ho dyan po sa custodial facility unit ng Caloocan City, ng Caloocan City Police Station. So I hope na maimbestigahan ito. At the same time ho,
ito po tayo ngayon sa ating pong topic na ito po ang bagamat nakaraan pa itong mga araw, ngayon lamang po natin na pag-usapan dahil nga po sa dami-dami po natin, sa napakarami po nating mga topic na tinatalakay araw-araw dito po sa ating programa. Una sa lahat, maraming salamat sa inyong pong panunod at pakikinig sa Huli Ka ni Jojo Sibial. Yan po ang aking title ng programa at dito lamang mapanood yan sa Huli Ka News TV sa aking Facebook Live at ganoon din po sa aking YouTube channel Huli Ka TV. Maraming salamat, paki-like, follow and share lamang po ng ating programa upang po makarating po sa mga kinaukulan itong ating pong pinag-uusapan o ating pong pinatalakay. Dalawang aktibong pulis ito ng Caloocan City Police Station ang naristo sa isang buy-bust operation. Madaling araw ito, nitong nakarang Huwebes lamang ito na nangyari po dahil umano sa pagtatangkang ibenta ang mga baril na inisyo sa kanila ng Philippine National Police at gumamit po sila ng pusher buyer para po mahuli ito pong dalawang aktibong pulis. Ito po ayon po sa ating pong nakalap po na balita, isinisagawa ang operasyon matapos matanggap ng dalawang otoridad o ng mga otoridad ang impormasyon hinggil sa umano'y illegal na pagbebenta ng mga baril na pag-aari nakatalaga sa Philippine National Police. Nakakalungkot isipin ito. Minsan sinasabi nila kulang sila sa gamit, kulang sa baril, kulang sa bala. Pero yun pala may mga baril silang ibinebenta. Pag-aari po. Alam po ba ninyo lahat po ng pag-aari ng mga kagamitan ng ating kapulisan ay pag-aari po ng taong bayan yan. Diyan po kinukuha ang pambili ng mga baril, bala at iba pa sa mga tax collection sa buwis po ng taong bayan. Siyempre of course, ang ating kapulisan nagbabayad din naman ng buwis yan. Kaya naging party din po sila sa mga taxpayer ng ating bansa. Hindi lamang kami mga sibilyan, kundi po maging ang mga empleyado ng gobyerno. Lahat po tayo nagbabayad ng ating mga buwis. Kaya lamang ang kagandahan lamang sa kanila, nagbabayad tayo ng buwis, nagbabayad din po sila ng buwis, pwedeng malaki ang binabayad din ng buwis, pwede naman malaki din po sa ating binabayad ng buwis, tayong mga sibilyan, pero sila ang ilang parte po ng kinikita na galing sa buwis ay naging sweldo nila at naging pambili po ng kanilang mga kagamitan at iba pang mga miscellaneous o mga pangailangan sa Philippine National Police. Samantalang tayo, ang atin lamang maasahan sa ating kapulisan ay yung pong pagprotekta, to serve and protect. Yung paglingkuran tayo at protektahan. Yun po ang isa pong pangunahin ng tungkulin para po sa atin. At ito liwanagin ko lamang, ito pong logo na nakita nyo sa screen ay ito po galing po sa kanila pong Facebook page ng Caloocan Police NPD. Maraming salamat. Hindi ko po ito pag-aari. Credit to the owner of this picture. Maraming salamat po sa inyo. Ito sa isinagawang operasyon nakipagtransaksyon ang mga otoridad sa mga suspect gamit ang isang pusher buyer. Nauwi ito sa pagkakaristo sa dalawang aktibong pulis opisyal. Mahalagang bigyang diin na ang mga akusasyon laban sa dalawang pulis ay kailangan dumaan sa kaukulang investigasyon at proseso ng batas. Ang kanilang pagkakaristo ay hindi otomatikong nangangahulugan ng kanilang pagkakasala hanggat hindi napapatunayan sa korte. Yun po ang isa po yan sa akin pong nais kong ipaliwanag po sa inyo. Sila po ay nahuli bilang mga suspect pero hindi pa po sinasabi natin na sila po ay mga akusado na. Di ba Kailangan pong ang korte ang magsabi o mag-declare sa kanila na sila po ay may kasalanan. Wala po akong kakayahan na sabihin silang may kasalanan. Ang akin lamang dito ay ibabalita ko lamang po sa inyo, mga kabarangay ko. Ito po yung mga nangyayari sa kanila. Muling naglalagay sa sentro ng usapin ang issue ng accountability sa hanay ng kapulisan, lalo na kapag ang mga kagamitang ipinagkatiwala sa mga police officer ay umano'y ginagamit sa illegal na transaksyon. Ang isa sa nakatutok pansin rito, ang ating pong pulis, nagsusumikap po ang pamunuan ng kapulisan. Sa pamumuno po ni Police General Jose Melencio Nartatis Jr. Ganon din po ang kanilang Police Regional Director na si Police Major General Abirin at ang kanilang pong District Director na ng Northern Police District na si Police Brigadier General Capili. I hope na hindi ako nagkamali. I-correct nyo ako kung sino man yung mga taga-Caloocan o Kamanaba Police ang nanonood sa akin at nakikinig. Ulitin ko
pilit ho o sinisikap ho ng Philippine National Police na sila po ay makabawi or malagay po ang kanilang pong pangalan sa pagiging pong mabuting pulis. Pero hindi po talaga mawari natin na may mga ilan o na mga pulis natin na hindi po gumagawa ng tama. So ibig sabihin ho, tinaasan na po ang kanilang mga sweldo, tinaasan na kanilang mga sweldo, binigyan na po sila ng mga ilang mga pribilehiyo, binipisyo higit sa lahat, pero gumagawa pa rin sila ng mali. Ano kaya ang kanilang dahilan? Mayroon kayang sindikato sa likod nito, yung pagbibenta ng firearms, kanila pong mga kagamitan. Kaya nga, ang mga baril na ipinagkaloob sa mga pulis ay bahagi ng kanilang tungkulin sa pagpapanatili ng seguridad at pagpapatupad ng batas. Dahil dito, anumang aligasyon na maling paggamit o pagbebenta ng mga ito ay nangangahulugan o nangangailangan ng masusing investigasyon. Kailangan po itong maimbestigahan. Hindi po dapat ito baliwalain ng pamunuan ng Philippine National Police. Mahalaga ring matukoy kung saan nanggaling ang mga baril, kung kanino eksaktong nakatalaga ang mga ito, at kung may iba pang individual na sangkot sa umano'y transaksyon. Ito po ang sinasabi ko, na baka ho may sindikato ho sa ating pong mga kapulisan na bagamat sabi nga, sinasabi nila, kulang ang budget, wala pa silang mga sapat na mga baril. Alam po ba ninyo, marami pong pulis ngayon na wala pa hong issued firearms, lalo na po ang mga baguhan. Pero ito namang dalawang pulis na itong bugok na ito ay nagbebenta ho ng mga baril ho nila sa kanila pong issued firearms. Ewan ko lang, pakikorek na lamang ako kung ito ba'y issued firearms sa kanila o gamit na galing ho sa kanila na ibinebenta ho o gamit ho ng Philippine National Police na baril na ibinebenta ho nila. Baka sobra na ho, kaya nagbebenta na ho sila. Kaya dapat hong i-monitor ito ng ating Philippine National Police. Kaya ho, yung internal cleansing na sinasabi ho, simulat sa pulpa, panahon pa na ako'y bata pa hanggang ngayon, lagi ko pong napakinggan, naririnig yung internal cleansing. Paano ho maituwid ang mga pulis? Kung walang illegal po sa hanay ng kapulisan, hanggat mayroon pong illegal sa hanay ng kapulisan, mahirap pong ituwid ang ating pong mga pulis. At sa huli ho, ang tunay na hamon ay hindi lamang ho ang pagkaka-aristo sa dalawang pulis, kundi ang pagtiyak na may pananagutan ang sinumang mapatunayang lumabag sa batas, maging siya man ay isang ordinaryong mamamayan o isang aktibong membro ng PNP. Okay? Kaya sabi ko nga, mahirap din ho ang part din ho ng mga pulis, lalo na po itong mga matitinong pulis natin. Di ba ho? Okay. Dito naman po tayo sa ating pong pangalawang topic sa hapon na ito. Magandang hapon po sa inyo. At maulan pa rin ho na hapon. Mag-ingat po tayo. Talaga pong iba ho ang panahon ngayon. May mga party po na binabaha na at may mga party ho na talaga namang hirap hong pasukin ho ng ating pong mga motorista. Okay? Ito pong mag-ina na si Senador Loren Ligarda at ito pong kanyang anak na representative, Batangas 1st District Representative na si Leandro Libeste. Leandro Ligarda Libeste ho. Ito po'y nasa limelight ho sila ngayon. Sila ho'y pinag-uusapan. Mabigat po ang mga issue na ipinupukol sa kanila. Ayon nga po sa isa pong napapanood natin na isa pong interview ng isang dating mayor ho ng lungsod ng Maynila, si Representative Lito Atienza, na sabi nga ho, kung hindi po ang nagpo-propose nito ng solar projects ho para makakuha ng prangkisa, kung hindi ito ginarantiya o hindi ito tinulungan ni Senadora ng kanyang ina na si Senadora Loren Ligarda, ay hindi po ito maaprubahan. Sabi po ni dating mayor at ngayon po ay representative ng lungsod ng Maynila, si Lito Atienza. Kaya ito ho, patuloy na umiinit ang usapin sa sektor ng renewable energy kasunod ng mga reklamong inihain sa Office of the Ombudsman laban kina Senadora Loren Ligarda, Batangas 1st District Representative Leandro Mendoza at dating Energy Secretary Alfonso Cosi kaugnay ng umano'y irregularidad sa ilang solar energy projects. Maganda po sana ang proyektong ito dyan po sa lalawigan ng Batangas, dahil po ito ay magiging pong magandang proyekto nito pong si Congressman Leandro Libiste
dahil nga po sa magiging mura po ang babayaran ng mga residente ng lalawigan ng Batangas, especially po sa unang distrito kung saan man niya ito inilagay o itinayo po itong solar projects na kanya pong nakuhang prangkisa sa Department of Energy during the time ng Duterte administration, dahil si Alfonso Cusi, si dating Secretary Alfonso Cusi, ay ito po yung secretary po ni dating Pangulong Duterte. Kung natandaan ninyo. At ang isa dito sa mabigat, ito pong si Representative o Congressman Leandro Libeste, panay pukol po ng issue ng korupsyon, pero hindi niya tinitignan. Kaya sabi nga, bago ninyo linisin ang mga muta ng iyong kapwa, dapat yung muta mo muna ang linisin mo. Kaya ngayon, kabado na ito, at base po, ayon po sa balita at ayon po sa National Bureau of Investigation, na ating pong nakalap na impormasyon, ito daw pong si Congressman Libeste o Leandro Libeste ay nasa ibang bansa na. Ibig sabihin, talagang ramdam niya. Kaya yun ang sinasabi ko, maingay na maingay sa politika. Panay pukol na mayroong mga corruption na issue sa Batangas at maging sa Pilipinas, pero yung sarili niya, hindi po niya nakikita. Parang walang pinagkaiba ito kay Senadora Lorin Ligarda nung panahon po ng impeachment trial ng dating Pangulong Joseph Estrada. Bumoto siya na para pabuksan yung envelope. Ngayon naman nandito, siyempre napahiya na siya. Dahil may pangarap nito, may ambisyon ditong senadorang ito. Malaki po ang ambisyon nito. Ito pong si Senadora Lorin Ligarda, na magi po siyang Senate President. Kaya ang ginawa niya, tumawid po siya sa ibang kabilang bakod. Nung tumawid siya, hindi niya inaakala na nagkamali po ang kanyang pagtawid. Dahil nga po nagkamali na siya, pinanindigan niya ang kanyang pagkakamali. Na hindi na siya bumaliktad ulit o bumalik ulit sa dating bakod. Dahil napapahiya na siya. Kapag bumalik siya, mapapahiya na siya sa kanyang pong katayuan sa buhay. Or either naman, talagang susuportahan niya si VP Sara Duterte, dahil nga po may pangarap din siya sa darating na 2028, kung tumakbo man ito, anumang posisyon, malaki po ang tsansa niya sa kanyang palagay na siya po ay mananalo because sa mga supporters ng DDS o ng Duterte. Pero tignan natin sa 2028 kung talaga bang makakalusot ito pong kandidato ng mga Duterte diehard supporters. Di ba? Bukod sa reklamong plunder at graft na isinailalim mo sa preliminary investigation, lumutang din ang usaping hinggil sa umano'y papel ng political connections sa proseso ng pagbibigay ng prangkisa at iba pang kinakailangang pahintulot para sa mga solar energy project. Alam mo ninyo, sa gobyerno likas na talagang party yan ng tawag nito kung makakuha ka ng pabor. Kailangan po talaga dyan mga backer, yung backup mo para makakuha ka ng pabor. Kaya isa po sa nagdiya dito po kay Congressman Leandro Libeste ay ang kanyang ina. Siyempre po bilang ina, mahal niya ang kanyang anak at nakita po ng ina na maganda po yung layunin po ng kanyang anak na magpatayo ng solar energy project. Solar project. Maganda po ang kanyang pong layunin. Ang buong akala siguro nila ay hindi ito matuklasan. Yung kanila pong prangkisa na para dapat ito sa tao ay napupunta po sa pansarili nila. Sa isang panayam binanggit din ni Manila Representative Lito Atienza o dating Mayor Lito Atienza na kung hindi umano dahil kay Senadora Lorin Ligarda hindi mabibigyan ng prangkisa ang solar energy business o negosyo po ng solar energy na may kaugnayan sa kanyang anak na si Congressman Leandro Libeste. Totoo po yan. Kung wala ka pong kapit sa itaas, malabo ka mangyayari sa iyo. Malabo yan. Ang naturang pahayag ay isa sa mga puntong nangangailangan ng masusing pagsusuri at kaukulang ebidensya upang matukoy kung may aktwal na impluwensya o paglabag sa proseso ng pagbibigay ng prangkisa. Kahit hindi po natin ito talakayin, maliwanag dito. Maliwanag na pera po ang pinag-usapan dito. Sabi nga po ni Boss Jovin Loria Mahilio, laki kinita nila dyan. Yun po ang kanya pong komento. Ilagay natin sa screen ang kanya pong comment para naman makita po natin. Sabi niya dito, laki kinita nila dyan. Sabi po ni Jovin Loria Mahilio. Balik natin. Okay? Balik natin. Okay? Itinangga naman
siyempre itatanggi ito ni Senador Ligarda ang mga aligasyon at tinawag ang mga ito na utterly false and baseless. Yun po ang kanya pong paliwanag. Pwede naman talagang wala naman siyang kinalaman tungkol dito, ay ang problema may kumanta. Yung sinasabi nga nila, nahuli na si Bato dahil may nag-tridor, ito po yun, walang pinagkaiba ito sa sinasabi pong utterly false and baseless. Yan po ang sinabi sa harapan siyang harapin ang proseso at patunayang walang katotohanan ang mga paratang laban sa kanya. Mahalagang tandaan na ang preliminary investigation ay hindi pa katumbas ng hatol o pagkakasala. Susuriin pa ng mga otoridad ang mga dokumento, testimonya at iba pang ebidensya upang matukoy kung may sapat na problema, probable cause para magsampa ng formal na kaso sa korte. Yun po ang pinakatama. Kung kayo po may reklamo sa iyong kapwa politiko, o kapwa manggagawa ng gobyerno o opisyalis ng gobyerno, magsampa kayo ng kaso. Kami nagsampa kami ng kaso, kanya lamang hanggang ngayon, hindi pa napapatawag o naaaksyonan. Di ba? Sa usaping ito, mahalagang masagot ang ilang pangunahing tanong. May naging pabor ba sa proseso ng pagbibigay ng prangkisa? Tama po ba o hindi? May sapat bang legal na batayan ang mga transaksyon? At may ebidensya ba na magpapatunay sa mga aligasyong inihaharap? Mahalaga dito ang tanong ng mga ito dahil ang renewable energy ay isang estratehikong sektor para sa bansa, dapat tiyaking patas, transparent at naayon sa batas ang proseso upang mapanatili ang kumpiyansa ng publiko at mga lehitimong investor. Ang dapat manaig ay dokumento, ebidensya, batas at due process. Yun ang dapat dito. Kaya antabayanan po natin ang isyong ito. Kaya nga sabi nila, politika lamang po yan. Kasama po yan sa buhay natin. Pumasok ka sa politika, gusto mo makaladkad ang pangalan mo, maghanda ka, humanda ka. Dayahin mo si Congressman Alvarez ng Palawan. Hinarap niya yung mga Malita boys. Kinausap, hinarap niya si Senador Rodante Marcolita, pero wala humarap sa kanya. Ibig sabihin, natakot sila, wala silang katibayan na magdidiin para po kay Congressman Alvarez ng Palawan ng province of Palawan. Yun po ang importante doon. Kung mapapatunayan, may paglabag, dapat managot ang sinumang mapapatunayang sangkot. Ngunit hanggat wala pang pinal na desisyon, nararapat ding igalang ang karapatan ng bawat respondent na itinuturing o itinuring na inosente. Yun po dito naman po tayo sa isa pa nating topic sa hapon na ito. Napaganda po ng topic natin ngayon. Talaga pong ibang klase po ang ating pong pinag-uusapan. Kaya sandali lamang, magtanggal muna tayo dito ng ilan pong mga at ilagay po natin yung pong isa sa mga dalawa sa pinakahuli po nating topic sa hapon na ito. Alam po ba ninyo, gumalaw na sa province of Bulacan o sa probinsya ng Bulacan. Ito pong tawag nito, si Senador Joel Villanueva. Hindi ko alam, hindi natin alam, kung ano ba ang kanyang pakay, bakit siya ay naglilibot na sa probinsya niya. Kung sa bagay, wala naman masama bilang isang senador na kailangan mo talaga na maglibot upang bisitahin, kumustahin ang iyong mga kaprobinsya o iyong mga kabarangay. Wala naman bawal doon. Okay, balik natin at atin pong talakayin muna itong issue po dito po kay Senador Joel Villanueva. Alam ko last term na po niya ito Kaya ang kanya naman pong galawan ngayon, kita naman po natin sa ating mga dalawang mata at nababalitaan naman po natin ay nag-celebrate siya ng kanyang birthday at ipinatawag niya ang ilang mga mayor o mga punong bayan, LGU sa province o sa lalawigan ng Bulacan. Ito po ang kanyang kwento. 16 po sa 24 na alkalde ng Bulacan ang dumalo nang makipagpulong si Senador Joel Villanueva sa mga lokal na punong ehekutibo mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Kabilang sa mga dumalo. Ito po yung mga bayan na mga dumalo. Ito po yon. Kabilang sa mga dumalo ang mga alkalde mula sa Angat, Balagtas, Baliwag, Bukawi, Kalumpit, Doña Remedios Trinidad, Giginto, Hagunoy, Marilao, Norsagaray, Obando, Pandi, Paumbong,
Pulilan, San Ildefonso at San Miguel. Hindi po pupunta rito si Mayor ng San Rafael dahil yung kanya pong ito pong si Chulo, Congressman Chulo, may balak din po itong tumakbo bilang gobernador. At ang kanya pong siguro tito niya ito, yung pong barangay chairman ho diyan po sa lungsod ng Maykawayan na si Bogs Biolago, isang negosyante ho. Dati ho itong tumakbong gobernador, baka tatakbo muli ito. Kaya maganda ang labanan ho dito. Pwedeng tumakbo si Mayor Aguila ng Maluluso, si Mayor Christian Natividad ho. Pwede rin tumakbo ho yun. Pwede rin tumakbo yung vice-gobernador na si Vice Gov Alex Castro at yung iba pa na may mga potensyal at may kakayahan para tumakbo. Una, kailangan po dito ng galing. Kailangan dito po na kilala ka, sikat ka. Pangatlo, may pera ka. Pag wala ka doon sa tatlo na sinasabi ko, malabo kang mananalo. Sabi po dito ni Ramon Bihar, atin pong basahin ang kanyang komento. Sabi niya, good PM Manoy. Manoy, good PM din. Manoy, Ramon Bihar. Magandang hapon po sa inyo. At dumalo rin ho ang mga vice mayor ho ng Baliwag, Bukawi at Marilao. Ito po, isinagawa po ang pagtitipon ilang araw matapos ang karawan ni Senador Villanueva noong Agosto 2, isang personal na okasyon na naging pagkakataon din para sa pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na opisyal. Sa opisyal ng framing ang pagtitipon na isang budget consultation ho ito. Sabi ho dito, isang pagkakataon upang pag-usapan ang mga pangangailangan at prioridad ng mga lokal na pamahalaan. Siguro ho, humingi sila dito ng mga pabor o humingi ng pabor. Baka nagkulang po yung governor ng province of Bulacan. Mag-i-exit na ho yun Tapos ng termino nito, kaya magtrabaho man siya sa hindi ho, okay na ho siya. Ilang taon na lamang, 26 na ngayon. Sunod na taon, next year, 27. So meron na lamang po siyang 2 taon. Kaya medyo mababa pa rin. Kaya dapat ho, magpakitang gilas din po ito si Governor Daniel Fernando dahil baka gusto niyang tumakbong kongresista o anumang posisyon ay pasok pa rin ho siya. Dahil hindi lamang ho nagtatapos ang iyong trabaho bilang isang politiko sa pagiging gobernador. Nagsimula ka bilang board member, konsihal, lahat yan. Ngayon naman, galing ka na sa taas, pababa ka naman ngayon. So yun po ang mga strategiya ng mga politiko sa bansa ho natin. Ito ho, sabi ho dito, ngunit sa mundo ng politika, mahirap hindi mapaisip. Mahirap talaga. Mapaisip ka ng ano ba ito? Isa na ba itong nagpaparamdam na ba si Senador Joel Villanueva? At saka ang totoo lamang, wala hong masama. Walang masama na magparamdam mo siya dahil kwalipikado siyang tumakbo bilang gobernador ng lalawigan ng province of Bulacan. Di ba? Ano nga ba ang tunay na mensahe ng ganitong pagtitipon? Ang presensya ng 16 na alkalde at ilang vice mayor ay tiyak na kapansin-pansin para sa isang political observer. Maaari itong tignan bilang pagpapalakas ng ugnayan ng senador sa mga lokal na lider ng kanyang sariling lalawigan. At dito po pumapasok ang tanong, may mas malaking political move ba si Senador Joel Villanueva sa province of Bulacan? Yan po ang tanong. Kayo na po ang bahalang sumagot, lalo na po sa ating mga kabayan, dyan po sa province of Bulacan. Hindi naman direktang sinabi ng senador na naghahanda siya para sa isang posisyon sa provincial government. Siyempre, of course, di naman niya aminin yun. Ba't aminin niya? Kaya aga pa. Siguro, malalaman natin yan pagpasok po ng taong 2028. In the early month ng 2028, kasi Mayo po ang eleksyon, malalaman na po natin yan kung tatakbo siya sa pagkagobernador sa probinsya ng Bulacan. Sabi ko nga sa inyo, medyo mataas ang moral nito, medyo mataas ang ranking nito kung talagang tatakbo. Ito pong si Senador Joel Villanueva. Unang-una sa lahat, senador ito. National politician ito. So doon pa lamang ho, kilala na ho siya. Lalo na po sa kanyang mga nagagawa. At maging sa hindi niya nagawa at ilan pong mga kapalpakan niya sa kanya pong pagiging senador. Pero dalawang bagay ho yan. Publicity na good or publicity na bad, kilala ka, makilala ka. Ngayon ang tanong, marami bang mga taga Bulacan o Bulakenyo ang naniniwala sa kanya? Palagay ko marami. Dahil kung hindi siya tatanggapin ng 16 na mga mayor sa iba't ibang bayan sa probinsya ng Bulacan. Di ba? Ang isang senador
na nakikipagpulong sa malaking bilang ng mga alkalde sa kanyang sariling lalawigan ay natural na magiging paksa ng usapan, lalo na kung papalapit ang susunod na mga halalan. Maaring simpleng konsultasyon lamang ito, sa palagay nila, simpleng konsultasyon, simpleng irungan, sabi nga ng mga Bulakenyo, simpleng maritisan, di ba? O baka naman talagang gusto lamang ni Villanueva, ni Senador Villanueva, na marinig mismo mula sa mga mayor ang kanilang mga pangailangan. Maybe siguro, dahil baka nagkukulang ito pong si Governor Daniel Fernando. Di ba ho? Kaya yan ho ang isa ho sa ating pong bantayan. Abangan ho natin yan, mga kabarangay, kung ano po ba ang maging kinalabasan nitong ating tinatalakay. Pwede hong tatakbo, pwede ho yan, or either naman pwede rin ho siya magbigay tulong lamang bilang isang senador. Okay? Sa ating pong pang-apat na topic at ulitin ko, credit to the owner of this picture Sa mga picture na ito, hindi ko po ito pag-aari. Ulitin ko po, credit to the owner of this picture Ulitin ko, pinakita ko lamang ito sa inyo at again, alisin ko dahil ito po ay hindi ko po pag-aari. At ito po ang ating tatalakayin. Sabi nga dito, pinangakuan daw po sila. Pinangakuan ka na, gusto mo to pa rin pa. Yun po ang kadalasang sinasabi po ng ating mga kabarangay. Pinangakuan kami ng malalaking halaga, malaking tanong. Yan po ang malaking tanong sa mga Malita Boys. May 4 na yatang bumaliktad. Sa pagkakalam ko, 4 na bumaliktad. Ewan ko lang, madagdagan pa rin ng isa. O baka yung babaliktad na. Meron po dyan na hindi babaliktad. Sabihin na natin na talaga pong because of pakikisama, prinsipyo, di ba o nauuto, hindi ho babaliktad. Pero darating ang araw, sabi ko nga, manaig po ang katotohanan. The truth shall set us free. Di ba ho? Yun ho ang sinasabi ho doon. Kaya paunti-unti na ho nakikita natin na ito pong ginagawa nitong mga handler po nitong Malita Boys. Alam naman po natin kung sino mga ito. Una sa lahat, ito pong si dating congressman na Mike Defensor na nandyan po nakakulong ngayon. Yung pong si Attorney Baligod na alam naman po natin kung ano po ang story po, ang istorya po sa buhay nito, 'di ba? Madalas na po itong humahawak po ng ganitong mga sitwasyon at malaunan po ay nagbago po ang ihip ng hangin ng mga kanya pong mga witness, no? Sabi nga dito, muling umikot ang kontrobersya sa isyu ng tinatawag na Malita Boys matapos bawiin ng ilang personalidad ang kanilang naunang mga salaysay na umano'y naghatid sila ng mga maleta na naglalaman. Ito po yung maleta na pinag-uusapan, na pinagkaguluhan ng mga panahon hanggang ngayon. Kapag ikaw nag-comment against Duterte, nabigyan ka ng malita. Kapag ikaw naman po ay nag-comment against sa loyalista, nagkaroon ka rin ng malita. Mabigat ho ito. Ginagawa hong joke ng ating mga kababayan. Hindi po natin iniisip na pera po natin ito ang ipinalaman o ang ipinasok sa loob ng malita. Dapat maging po tayong aware dito. Wag ho nating gawing biro ito pong ganitong usapin. Kailangan po lumitaw ang katotohanan tungkol po sa isyong ito. Sabi nga dito, muling umikot ang isyu ng kontrobersya. Matapos bawiin ng ilang personal ang kanilang naunang mga salaysay na umano'y naghatid sila ng mga maleta na naglalaman ng pera kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang personalidad. Naniwala ba kayo na hindi involved ang ating Pangulo, hindi involved ang dating House Speaker, hindi involved ang dating congressman, ang resigned congressman Saldico, si Ako Bicol Party List? Naniwala ba kayo? Bahala na kayo. Ayon kay Rosbert Makasasa, Waupan, pinangakuan umano sila ni Attorney Libito Baligod ng malalaking halaga kapalit ng kanilang mga pahayag. Binanggit din umano sa kanyang salaysay sina dating Anak Kalusugan Party List, Representative Mike Defensor at Senador Rodante Marcolita. Ito po yung mga author nito para magkaroon lamang ng twist ang kwento ng Marcos administration. Kaya lang ang sabi ko nga sa kanila, silang lahat po na gumagawa ng istorya ay kinakasuhan o kinasuhan. Pero ang tanong ko, bakit ayaw nilang kasuhan? Ayaw nilang kasuhan si Pangulong Marcos. Ayaw nilang kasuhan si Saldico. Ayaw nilang kasuhan si dating House Speaker Martin Romualdez. Ba't ayaw nilang kasuhan? Ito pa nga ang pinakadabis dito. Malihis tayo ng konti sa ating tinatalakay. Dito muna tayo.
bigyan ko lamang ko kayo ng ilang adlibo na istorya. Si dating Senador Antonio Sani Trillanes, ang dami po niyang mga sinabi po na mga akusasyon laban po sa mga Duterte. Pero ang mga Duterte walang galaw. Hindi gumagalaw upang sampahan itong si dating Senador Sani Trillanes. Ano kaya ang meron? Takot ba sila? Palagay ko takot ang mga Duterte. Dahil alam ko po, ang mga Duterte duwag yan. Hindi po Duterte naka-apelido nila, kundi po yung Duterte po sa Davao na namumuno sa Davao, mga duwag po yan. Yun po ang totoo. Sabi po dito ni First Marquez, go, 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 Idol. Jojo, mabuhay. Salamat po. Salamat po sa iyo. Ito nga, ano ang dahilan ng unang salaysay at bakit ito ngayon binabawi? Sa anumang kontrobersyang may kinalaman sa malalaking halaga ng pera at mga matataas na personalidad, napakahalaga ng kredibilidad ng mga testigo. Ang isang salaysay ay hindi dapat basta tanggapin bilang katotohanan ng walang sapat na dokumento, corroborating evidence at iba pang independenteng patunay. Sa kabilang banda, hindi rin sapat na basta sabihin na binawi na ang isang testimonya upang agad na ituring na walang katotohanan ang lahat ng naunang aligasyon. Ang mahalaga ay malaman kung alin ang sinusuportahan ng ebidensya. Kung may ipinangakong pera, may tanong kung sino ang nangako. Magkano ang halaga? Ano ang kapalit at mayroon bang dokumento? Komunikasyon o iba pang testigong makapagpapatunay dito? Ito nga sabi ko nga kung meron talaga kayo sapat na ebidensya na may kinalaman sa Malitagang, ang Marcos administration, sampahan ninyo lahat ng kaso. Madali lamang sampahan, nandiyan lamang ang ombudsman, sampahan ninyo. Nandiyan ang DOJ, sampahan ninyo. Hindi naman ako naniwala na hindi nila aksyonan yan. Hindi naman katulad ng dating Pangulo na pag nagsampa ka ng kaso laban sa kanila, sigurado, tingga yan. At ito nga, dapat itong maging laban ng ebidensya. Labanan nito. Sa Malita Boys controversy, ang tanong ngayon, sino ang nagsasabi ng totoo at ano ang ebidensya na makapagpapatunay nito? Okay, yan po At balik tayo dito sa ating huli at last topic sa hapon na ito. Marami po tayong topic ngayon, meron po tayong 5. Ito po isa po sa pinaka-kontrobersya na topic natin. Maliban po sa mga nauna nating tinatalakay. Ginawa ko itong huli dahil gusto ko lamang maging huli siya. Ito ang ating topic ngayon na ating pong pag-uusapan. Ito pong tungkol kay Vice President Sara Duterte sa kanya pong confidential funds. At ito ba'y may resibo at ebidensya? Kaya po umani ito ng mga katanungan dyan po sa impeachment trial. Ito po, umani ng mga tanong ang paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte sa impeachment proceedings, particular sa usapin ng transparency, documentation, at pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Yan po tandaan po ninyo, pakinggan niyo mabuti at i-analyze ninyo, analisahin ninyo mabuti rin. Isa sa mga pangunahing isyong tinatalakay ay kung paano mapatutunayan ang mga gastusing may kaugnayan sa confidential operations at mga sinasabing confidential agents. Bagamat maaaring protektahan ang pagkakikilanlan ng mga informant at iba pang sensitibong sources, hindi nangangahulugan ito na wala ng anumang mekanismo para matiyak na ang pondo ay ginamit sa litimo, otorisado at naayon sa batas ng mga gawain. Alam po ninyo, dyan po sa Davao City, sanay po sila na hindi na po inuungkat yung mga ginagastos ng mga Duterte. Sanay na po sila na ilalagay kung sino-sinong pangalan. Di ba? Sabi nila, si Madi Lim. Si Buka Liwayway. Yung mga pangalan po ng mga confidential na hindi po pwedeng Kaya lamang ang tanong rito, lahat man ng pera ng galing sa gobyerno ay galing po sa taong bayan yan. Kaya dapat ma-secure, makita ng tao na nagasta po ito sa maayos. Di ba? Sabi nga nila, maaari ring suriin ang iba't ibang dokumento gaya ng liquidation reports, certification at iba pang opisyal na record bilang bahagi ng accounting at validation ng confidential expenses. Sa impeachment trial, mahalagang timbangin. Tandaan ninyo Ibalik ko natin yung picture po Ilagay po natin, hindi po natin ilagay. Di ba? Mukhang lumiit ang aking mukha. Kailangan pantay. Okay, good. Salamat.
Salamat, maestro. Di ba? Sa impeachment trial, mahalagang timbangin ng mga senador ang mga dokumento at testimonya ho na iniharap ho ng mga magkabilang panig bago magkaroon ng anumang konklusyon. Ang problema ho rito wala pa hong konklusyon. Pero makikita mo na, maramdaman mo na ang ibang senator judges ay mayroong pinapanigan. Sabi ko nga, ang lagi nilang bukang bibig nitong mga nasa Duterte Block na mga senador senador judges ito ng Duterte Block marami ho sila. Amy Marcos, di ba? Bongo, Robin Padilla, Alan at Pia Cayetano, sino pa ba? Yung mga nandiyan sa block nila, yung magkapatid na Villar, sino pa ba? Ay hindi na ho nila inuusisa, hindi na ho nila inaaral na mayroon po ba talagang probable cause, kundi po tumayo kagad sila na bilang defense lawyer ni VP Sara Duterte. Hindi ho natin makikita sa kanila na kanila po talagang hinihimay ng mabuti yung pong mga ipinipresentahong mga testigo at mga dokumento na nakuha po ng prosecution team. Dapat ganun gitna ka lamang. Hindi ka pumapanig sa magkabila para po makita ng taong bayan na ang justice natin, ang hustisya sa bansa ay totoo, hindi po peke at hindi po mayroong kinikilingan. Ito na lamang. Sabi po ni Senador Robin Padilla, isang senator judge ito, siya po ay representative ng taong bayan. Pero sinabi niya po sa kanya pong kwento o sa kanya pong isa pong salaysay na kung mamamatay daw siya, di umano. Hindi, huwag naman sana. Sinabi po niya ito, ay mangangamoy Duterte siya. Siya po may sabi nun. Ano ang ibig sabihin nun? Siya po ay nakapanig po sa mga Duterte. Bawat tanong niya ay nakapabor na agad sa mga Duterte. At yung kanyang mga tanong ay nalilihis po doon sa topic o issue po na dyan po sa impeachment trials. Di ba? Sabi dito, samantala binigyan din ang mga pangailangang maging maingat sa paggamit ng mga terminong terrorism at terrorist dahil ang intelligence gathering at counter-terrorism operation ay may mga magkakaibang legal na batayan. Wala ka bang tiwala sa ating pong tawag dito sa ating pong Armed Forces of the Philippines? Mayroon po silang NICA, mayroon po silang isa pa, yung kanila pong mga spy nila, na sila po ang na-assign, designate, na para po alamin kung sino po itong mga terorista, kung meron man, sino po itong mga New People's Army, kung meron man. Tapos ibinabanggit po ng isang senador, na magaling na senador, na si Robin Hood Padilla, na alam mo ba, yung mga tawag dito, yung mga kuta ng mga NPA sa mga bundok. Doon pa lamang alam po ninyo, maswerte si Senador Robin Padilla. Dahil yung pong Marcos administration, hindi nami-personal. Sapagkat kung ang Marcos administration nami-personal, doon pa lang sa kanyang mga sinasabi, huli ka na si Senador Robin Padilla. Sa huli, sentro ng usapin ang transparency, accountability, kung paano maprotektahan ang sensitibong impormasyon habang natitiyak na ang pera ng taong bayan ay ginagamit ng tama, legal at may sapat na pananagutan. Okay? Lastly, congratulations Alex Ayala for winning the Muda Bala Tennis Championship. Maraming salamat po sa inyo at isang mapagpalang magandang hapon po sa ating lahat. Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino. Daghang salamat sa inyong tanan. God is good all the time. To God be the highest glory. God bless.